Mayong buntag, Pia, nandito tayo ngayon sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Sa eskwelahan na ito ang voting precinct 352 kung saan boboto si Vice President Sara Duterte. Inaasahang boboto si VP Sara ng alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Mula kahapon ay nakahanda na ang nasa 8 cluster precinct dito. 10 botante lang ang maaaring sabay-sabay na makapagboto sa loob ng isang presinto. Inihanda naman ang pwesto para sa poll watchers. May katabi namang holding room para sa iba pang mga botante. Pia, mag-alas 3:30 ng madaling araw, nang nagsidatingan na ang mga guro na magsisilbing electoral board para sa bawat presinto dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Mula rito sa Davao City, ako si Orgil, relator ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Argil, kamustahin namin ang lagay ng panahon dyan bago magbukas ang mga polling precinct? Pia, sa ngayon ay maayos naman ang panahon dito at inaasahan na buong araw ay maayos ang panahon dito sa Davao City. At meron namang itinalaga ng mga holding rooms ang mga paaralan katabi ng mga presinto upang kung sakali kung uulan man mamayang hapon o gabi ay may mapapasilungan ang mga botante. Pia. Maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV. Balikan po natin ang sitwasyon sa Bais Negros Oriental ilang oras na lang bago magsimula ang eleksyon. At naroon pa rin live si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, patuloy nga yung paghahanda ng mga electoral board gaya nung nakikita nyo dito sa ating likuran. Talagang naghahanda sila, kinakausap yung mga watchers dahil nga maya-maya lamang, Pia, darating na yung mga senior citizens at mga PWD dahil pwede na silang bumoto ng 5 a.m. Dito, Pia, sa buong Negros Oriental ay nasa 976,000 yung mga registered voters at itinuturing ito, Pia, na pang number 22 dun sa mga tinatawag na vote-rich province ng bansa. Mas nakakalamang naman ang bahagya ang bilang ng mga kababaihang botante sa mga lalaki at mga millennial. Ang may pinakamataas na porsyento ng mga botante ng buong probinsya noong eleksyon na 2022 umaabot ng mahigit 85% ng voter turnout. Dito naman sa Bais City kung saan tayo naroon, tinatayang 63,000 voters ng ang kanilang botante at noong election 2022, Pia, ay halos 83% yung kanilang voter turnout. Pia, sa ngayon ay malamig pa ang panahon dahil nga hindi pa sumisikat yung araw pero ang nakikita natin na isa sa magiging challenge ay yung init ng panahon mamaya na ang magiging peak niyan ay nasa 32 degrees Celsius at ang heat index syempre mas mataas pa, below 40 degrees Celsius yung tinataya sa araw na ito. Kaya naman ang mga botante rito, syempre pinapayuhan, magdala sila ng mga payong at panangga sa init at syempre yung iba, lalo na yung mga senior citizen, kinakailangan magdala ng tubig para maibsan yung mararamdaman nilang init. At mula nga rito sa Negros Oriental, ako si Ian Cruz ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Nako, Ian, magandang paalala yan sa ating mga kapuso na boboto sa araw na ito. Kailangan may tubig, kailangan mayroong mga panangga sa init. Diyan ba, Ian, ay may naka-set up na halimbawa first aid center para dun sa mga mangangailangan ng paunang lunas? Yes, Pia, may mga mobile naman na umiikot din dito at syempre dito naman sa kanilang school, itong sa Bais City Pilot School, may mga teachers din na mga trained dito para magbigay ng mga first aid para doon sa mga mangangailangan at syempre may mga setup din sila later on para nga doon sa mangangailangan ng pagpapa-BP at iba pang mga medical na atensyon dito, Pia.